Matagumpay na isinagawa ng Asian Society for Regenerative Medicine ang 2 araw na second annual conference and workshop na ginanap nitong Oktubre 22 hanggang 23 sa Manila. Dinaluhan nito ng mga doktor, allied medical professionals, clinics at ospital. Layunin na naturang komperensya na palawakin ang kaalaman at pakipag-ugnayan sa larangan ng regenerative medicine. Isang makabagong saray ng agham pangkalusugan na tumutulong sa katawan upang gumaling at muling makabuo ng mga nasirang selula, tisyo o organo. Narito ang balita ni Cherry Light. Naniniwala si Dr. Quincy Ryan na bagamat may kamahalan pa ang ilang makabagong medical technology gaya ng regenerative medicine, kabilang na ang stem cell therapy, posible itong maging abot kaya at accessible sa mga pasyente sa hinaharap sa tuloy-tuloy na pananaliksik at pagsasanay ng mga doktor sa larangang ito. Mas makakatulong din umano kung madaragdagan ang mga stem cell culture facilities sa bansa sa tulong ng mga Filipino doctors at researchers. Plano ng ASRM na magtatag ng kauna-unang non-hospital-based stem cell facility sa Pilipinas. So for example, po next year, our group, we are planning to establish our own stem cell culture facility in the Philippines because if it is the culture and expansion is done here, the research is done here, done by Filipino doctors and researchers, ideally by then, it will be more affordable and accessible. Kung walang sapat na kakayahan ang mga mahihirap para sa regenerative medicine, makatutulong naman anya ang mga isinasagawang research programs na maaaring magbigay ng libreng serbisyo sa mga pasyente. Para kay Dr. Raya, ang kakulangan sa manpower at training ang isa sa mga pangunahing hamon sa pagpapatupad ng regenerative medicine sa bansa dahil sa mababang bilang ng mga eksperto sa cell culture, research at therapy. Second, definitely, I would say pondo and finance. So that's why it's really corporations that are able to establish it. Ang mga naturang pahayag ay kasabay ng isinagawang second annual conference and workshop ng ASRM na dinaluhan ng mahigit 100 doktor at mga professional mula sa healthcare industry. Layunin ng komprehensya na higit pang maipalaganap ang kaalaman at collaboration sa larangan ng regenerative medicine na nakatuon sa pagtulong sa katawan upang gumaling at muling mabuo ang mga nasirang bahagi nito. We are holding the second annual convention of the Asian Society for Regenerative Medicine. It is a collaboration of doctors, allied medical professionals, clinics, and hospitals to work together in establishing a safe, effective practice of regenerative medicine that includes PRP, platelet-rich plasma, exosomes, secretomes, and stem cell therapy. Ma-promote ba na at ma-inform ang mga people here in our country that regenerative medicine is starting to grow here in our country at medyo nagiging mas available na ngayon yung mga treatments and yung mga technologies na dati from other countries lang. Kaya gusto nila, even if this is an Asian society, gusto nila ginagawa dito sa Philippines. Dahil marami ang bumibiyahe papunta sa Manila upang dumalo sa ganitong event, target din ng ASRM na dalhin ang mga susunod na komprehensya sa Visayas at Mindanao upang mas marami pang Pilipino ang makinabang. That's one of the things that I would like to encourage the society, if they can consider having it somewhere in Mindanao, say for example Davao City, so a lot of doctors would want to participate and be involved in regenerative medicine. Kaya ilalagay natin sa mga plans yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.